Panginoon, marami pong salamat sa salita ninyo. Hinihiling namin ang pagpapala at ang pangungusap po ninyo sa amin ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen at Amen. Let's just start with this. Tingnan nyo po ang Matthew 6 verse 9 hanggang verse 10. Basahin nga po ninyo ng nakapikit. No? Kaya nyo yan, tama? Right? O sige nga po, basahin nga ng nakapikit. No? Come on. Ano sabi po ni Lord? No? Pray then like this, no? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Yun pong salitang as it is in heaven. Ang title po ng message natin ngayon ay Made in Heaven. Gawang langit, no? Made in heaven. Alam po ninyo, ang ganda kapag po yung marriage is made in heaven. How about that, no? Marriage made in heaven. Sunod-sunod po yung kinakasal ko nung mga nakaraan, no? At ang ganda kapag alam po ninyo na si Lord nag-orchestrate ng relationship. Tama po ba, no? Pinagtagpo pero di tinadhana, no? Kasi hindi galing kay Lord, no? Pero iba po yung pinagtagpo at tinadhana, di ba? At ang Panginoon hindi lang basta ikinasal sila, kundi kasama ang pagpapala ng Panginoon sa mga susunod pang panahon ng kanilang buhay. Right? Ang ganda po ng ganon. Ano po? Ngayon, you might be thinking, paano yun, Pastor? Di pa naman ako Christian nun. Paano yung Pastor? Nagmadali ako. Ang cute kasi, no? Kaya bumigay ako agad, no? So, parang mali yung simulan namin, Well, andyan na po tayo, ang daming ganong kwento po ng buhay at hindi na para balikan pa at pagsisihan po yung nakaraan. Si David man po at si Bathsheba, mali rin naman, pangit din naman yung kanilang pinanggalingan, right? Pangit yung kanilang simula, pero ang importante po rito, yun pong kasalukuyan na pwede pa rin palang gawing made in heaven. Amen? Pwede pa rin po ba yun? Okay. Po, kasi si David saka si Bathsheba nga, ay mali ang simula, pero nakita naman po ninyo, bandang huli sa kanila pagaling si Solomon. Di ba? Ibig pong sabihin, may blessing pa rin po pala ang Panginoon. Kaya nga po, totoo po, may mga pwedeng pagsisihan, ihingi ng tawad sa Panginoon, pero maniwala po tayo, ang dami pang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin, sa kasalukuyan at sa mga susunod na araw. Sino pong naniniwala doon, mga kapatid? Pagkasabi nga ng malakas, made in heaven. Ngayon, tuloy-tuloy nga po kasi tayo sa pinag-uusapan po natin, di ba, pag sinabing made in USA. Wow, imported. Di ba? Ngayon, we have a better country. We have been talking about it. Nitong mga nakaraan, yun pong verse natin sa Hebrews 11:16. Sabi po, yung mga mananampalataya are looking forward to a better country that is heaven. Ngayon, yung tayo mamamayan ng heaven, ibig sabihin po, nabubuhay pa rin tayo sa lupa, pero dapat yung pamumuhay natin, yung quality ng buhay natin, yung kung anumang mayroon po tayo dito po sa lupa, dapat po made in heaven. Imported yung klase ng pamumuhay mo, hindi kagaya lang ng ibang tao. Maliwanag po ba, mga kapatid? Kaya nga po ulit nung sabihin po niya doon sa Matthew 6 verse 10, Thy will be done, your kingdom come. Tapos, as your will be done as it on earth as it is in heaven. Ano raw, no? Dumating ang paghahari mo, matupad ang kalooban mo dito sa lupa gaya ng sa langit. Uli po, ang ibig pong sabihin nun, pag si Lord ang hari, natutupad ang kanyang kalooban sa buhay natin kasi nga po talaga namang natutupad na sa langit. Kaya sabi niya, as it is in heaven. So ang prayer pong yun, ang tinutukoy, Lord, nasusunod ka naman talaga dyan sa langit Sana ikaw din naman ang masunod dito sa lupa. O ngayon, ang lawak-lawak ng lupa. Ano po? Kaya pag-usapan po natin, ilang areas ba ng buhay natin na dapat imported from heaven yung quality ng buhay natin. Okay? So with that, I want us to look at Colossians 3, verse 12, starting with verse 12. Tingnan po ninyo ang mga sabi po rito. Sige po, basahin nga po natin. Medyo ilang mga verses po ito. So, sabihan nyo nga po ako, sabi niya, kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili niya para sa Kanya. O come on, tingnan nyo muna yun Ano ka raw? Pinili ka ni Lord. Amen. Tingnan nyo yung katabi po, pakisabihan, imagine,
Ang daming pwedeng piliin, ikaw pa. Tapos kung makapagsimba ka, akala mo may utang na loob pa si Lord sa'yo? Hindi nga, di ba? Ano raw, hinirang ka, pinili ka niya, minamahal, no? Dapat kayong, ano raw? Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon, at mapagtiis. Ituloy po natin, verse 13. Magpasensya kayo sa isa't isa. Tinatamad na naman magbasa yung iba. O sige, ganito po para walang lugi ha. No, nalulugi ako lagi. Babasahin ko yung verse 13, basahin nyo ang verse 14 ha. Maliwanag po, yung odd number sa akin, yung even number sa inyo. So hanggang mamaya, basahin ko po yung 99, basahin nyo yung 100. Okay? So magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Ayun, ganun pala ang sikreto para magbasa sila. No? Kala ko di marunong magbasa lang. Okay, verse 15. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Ano yung isang katawan? The church. Okay? So one body. Magpasalamat kayong lagi. 16. Okay, verse 17, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Doon po muna po tayo. Ano po? Ilang mga mahahalagang bagay, actually, these are about human relationship, mga kapatid. Ngayon, ang human relationship, napakahalaga raw po pala talaga na ang quality ng buhay natin at ang pakikitungo natin sa isa't isa ay imported from heaven. Bakit? Kasi sa totoo lang, may pamamaraan ng pamumuhay ang mundo. Di ba? May pamamaraan ng turingan ang mundo. Kunting gitgitan lang sa kalsada, road rage na. Right? Ang mga tao, puro pataasan. Ang tao, ang daling magkaasaran. Di ba? Ang daling magkaroon po ng galit sa isa't isa. Ang daling magkimkim ng sama ng loob. Yun ang takbo ng mundo Wala po tayong magagawa dyan, pero may magagawa tayo sa pamumuhay po natin. Amen po ba? So number one po, kasi sabi po rito, we belong to one body. Tayo ay iisang katawan. Alam niyo po ba, ang mga verses na to ay tumutukoy sa church? So, unang-una po, number one po, na pag-usapan natin, a church made in heaven. No? A church made in heaven. Mamaya po, makikita naman natin, relasyon ng mag-asawa, sa pamilya. So, let's talk about a home made in heaven. Mamaya naman po, makikita po natin na yun pong tungkol naman sa mga nagtatrabaho at sa kanilang mga amo. So, let's talk about a work made in heaven. Okay, unahin po muna natin ito. A church made in heaven. Ano raw po ulit? Sige, balikan nga po natin yon. Sabi po sa verse 12 muna, pinili tayo ng Panginoon, minahal niya tayo. Verse 12, pakibalikan natin. Ano po ang sabi niya? Come on, ano po? Dapat. Ano raw dapat? Dapat kayong maging mahabagin, no? Maawain. Mayroon daw pong compassion sa isa't isa. Kasi madali po talaga na maging apathetic. Right? Yun ang mundo Pag po sinabing apathetic, pakialam ko sa'yo, buhay mo yan. Di ba? Mamatay ka dyan. No? Di ba? So, apathetic, ibig sabihin, yun nga po, wala tayong pake sa ating kapwa. Right? Pero, ang sabi po ng Panginoon, magkaroon daw tayo ng compassion. Alam niyo po, pag compassion, hindi lang yan sympathy. Kaya nga po may tinatawag na empathy. Di ba? Pag sympathy, nararamdaman, ayun po, okay, nakikiramay ka sa kanya, nakikilungkot ka, di ba? Yun po yun. Pero pag sinabi pong empathy, inilagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. At yun daw po yun. Kaya sabi ng Panginoon,
Be compassionate. Ito, may pinagdadaanan yung isang kapatid mo sa Panginoon. Ilagay mo yung sarili mo sa sitwasyon niya. Ano kaya yung mararamdaman mo pag ikaw yung nasa kalagayan niya? At kung ikaw yung nasa kalagayan niya, most likely maghahanap ka rin ng understanding, right? Pag ikaw yung nasa kalagayan niya, maghahanap ka rin ng damay. Maghahanap ka ng mga tao na po pwedeng makatulong sa'yo. Kaya sabi niya, always be empathetic. No? Ilagay natin yung ating sarili sa kalagayan ng ating kapwa, maging mahabagin daw po tayo. Ano pa? Sabi niya, maging mabait. No? Be kind. Tingnan yung katabi, pakisabihan, be kind. No? Magpakabait daw, maging laging mabait sa isa't isa. No? At ano pa? Magpakumbaba, no? Alam nyo, bilang mga magkakapatid sa Panginoon, dapat hindi ho yan issue yung pataasan, right? Yung pride, maganyan. Tandaan po ninyo, ugali na yan ng mundo. Diba? Ugali na po yan, yung pagpapataasan, diba? Payabangan. Diba? Sabi mo, hindi, maging mapagpakumbaba kayo sa isa't isa. Hindi lang din po ito tungkol sa payabangan, no, kundi dahil tungkol din po ito sa, oo nga, no, kung medyo mayroon kayong disgusto sa isa't isa, pwede bang ibaba na yung pride? Total, magkapatid naman kayo sa Panginoon. Amen? Ano pa? Mahinahon. Ano raw ang ibig sabihin ng mahinahon? Hindi madaling magalit. No, tingnan nyo nga yung katabi nyo, pakisabihan, we. No? Come on, ano raw po? Maging mahinahon, no, sa isa't isa. Hindi yung madaling maasar. At huwag ka rin naman mapang-asar. Utang na loob, ha? Sabi ni Lord, maging mahinahon ka, no? So, teka muna, hanapan mo siya ng paging mahinahon, pero ginagalit mo naman, no? Huwag naman ganon. Ano pa raw? Mapagtiis. Amen? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, no? Kaya ang tagal na kitang tinitiis, no? Yun daw, sabi ng Panginoon, tiisin daw natin ang isa't isa. Bakit? Bakit? Kasi sa totoo lang, galing nga po tayo sa kani-kanyang background, kani-kanyang buhay. Di ba? Hindi ko i-expect yung kapatid ko na pareho ko ng pananaw sa ibang bagay. Hindi ko i-expect na pareho siya ng attitude. Hindi po. Kaya sabi niya, talagang dapat maging mahinahon at mapagtiis sa isa't isa. Ituloy po natin. Verse 13, sabi niya, magpasensya kayo sa isa't isa. No? Kung may hinanakit kayo kanino man, by the way, ganito muna. Sa tingin nyo, bakit nakasulat sa Bible na magtiis at magpasensya? Bakit nakasulat yan? Bakit sinabi niya yan sa magkakapatid sa church? Magpasensya kayo sa isa't isa. Come on, bakit niya sinabing magpatawad kayo sa isa't isa? Bakit po? Kasi kilala tayo ni Lord, right? Tama po ba? Alam niya, kilala po niya tayo. Alam niya, pag nagsama tayo, talagang may katiis-tiis dyan sa katabi mo. At talagang masasaktan ka niyan. Kaya ibinili na niya, pinagpauna na niya. Bago pa man mabuo ang GTC, ipinagpauna na ng Diyos yan. Di ba na mayroon talagang pag nagsama-sama tong mga taga-GTC, may galing ng iba-ibang barangay, galing ng iba-ibang lugar, no? Ay nako, ano yan, magkakaasaran yung mga yan. Kaya pinasabi na ni Lord, umpisa pa lang, magpasensyahan kayo. Ano raw? Tapos magkakasakitan din yung mga yan. Kaya ano raw? Magpatawad kayo sa isa't isa. Gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Alam niyo nitong mga nakaraan, pag nakakabalita, siyempre nakikita naman po natin yung issue po, yung away ng magkapatid, di ba po, ni BBM, saka ni, sino ba, Sara? Si Amy, di ba? So nakita niyo po yung, di ba, yung problemang ganon na magkapatid, di ba? Alam niyo, iniisip ko, ano kaya ang nararamdaman ni Imelda, no? ni former First Lady? Ano kaya ang nararamdaman niya? Kasi siyempre, nung maging presidente yung kanyang anak, di ba, excited daw siya. Hindi na yata natulog. Umagang-umaga pa lang, yung bago mag-inauguration, bihis na raw siya, right? Nabalitaan niyo po ba yon? O tapos katagalan, paglipas ng ilang taon lang, ito na, ang laki na ng problema, lalo na nag-aawa yung kanyang mga anak. No? Kung ikaw yung magulang, ang sakit nun. Tama po ba? Hello, hindi natin pinag-uusapan dito kung ano ang kulay ninyo. Ang sinasabi ko po ay, o nga kung bilang isang magulang, masakit yon, right? Isipin po ninyo, paano pa kaya sa Panginoon? Di ba? Nakikita niya yung kanyang mga anak, tapos ang dami-dami pa natin. Di ba? Yung dalawang anak na nag-aaway, ang sakit na sa magulang .
Yun po kayang milyong-milyong anak na mayroong mga nag-aaway-away. Ang hirap din po nun. Tama po ba? Kasi ganun po ang pusong magulang. Kaya sabi ng Panginoon, ay dapat mawala ang hinanakit. Magpatawad kayo, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Alam niyo po, speaking of forgiveness, laging yan po ang sinasabi ng Bible. Ang basis daw lagi ng forgiveness is the forgiveness of God. We do not forgive just because we are good, no? Kasi ano naman ako, mabait ako kaya ako magpapatawad, no? And you do not refuse to forgive kasi hindi nila deserve. No, hindi ganoon ang Panginoon eh. Ang Panginoon daw kaya pinatawad niya tayo sa kabila ng ating mga kasalanan. So ano raw ang tamang attitude? Sabi niya, forgive as you have been forgiven. Kaya nga dun sa Ama namin, di ba? Ano ang turo ng Panginoon? Patawarin mo kami. Sige nga po. Sa aming mga kasalanan, kagaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ang pagpapatawad ay hindi nakabase doon sa pinapatawad. Ang pagpapatawad ay nakabase sa pagpapatawad ng Diyos. Kasi kung nakabase sa patatawarin, nako parang ang hirap magpatawad. Di ba? Kasalanan naman niya talaga. Asama ng ugali niya eh. Ang hirap talaga magpatawad, di ba? Kaya nga always remember, forgiveness is not based on the person that you are going to forgive. It is based on God forgiving you. Ito po ay dahil sa pinatawad tayo ng Panginoon. Ituloy po natin, verse 14. Sabi po niya, higit sa lahat, taglayin niyo ang pagmamahalan. Yun po, loving one another, no? Nagbubuklod sa lahat. Sige po, tuloy natin, verse 15. Verse 15. Pagariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Ano yung kapayapaan po na yan? Ano po? Yung yung inner peace, pero at the same time po kung may inner peace daw, meron daw po tayong peace sa ating relasyon sa isa't isa. Ayun pala ang hanap ng Panginoon. Opo, yun pong church made in heaven, mayroong forgiveness, mayroong love, right? Mayroon pong peace, hindi away-away, amen? Diba? Kasi po, ito raw po pala kasi bilang mga anak ng Diyos, ito yung mga katangian na gusto niya sa atin. May humility, right? Ano pa? Verse 16. Tingnan niyo po yung verse 16. Sabi ulit, ang salita ni Kristo ay hayaan niyong lubusang manatili sa inyong puso. Turuan niyo at paalalahanan ang isa't isa ng may buong karunungan. Buong puso kayong umawit ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual ng may pagpapasalamat sa Diyos. Tingnan niyo po ito. Ito naman yung ginagawa sa fellowship, right? Pag nagtitipon-tipon, ano raw? We minister to one another. Turuan niyo, paalalahanan ang isa't isa. Kaya po tayo nagsi-cell group. Alam po ba ninyo? Tandaan po ninyo, ano po ang sabi? Isa't isa. Pagkitingnan yung katabi, pag-isabihan, isa't isa raw. Sa English, ano yan? One another. So kung one another, hindi pala ito tungkol kay pastor na nagtuturo sa mga members sa congregation. Hindi lang pala ganun yun. Kasi po pag ganun, hindi yun one another. Tama? Hello, tama po ba? Ano raw po yung one another? Yun pong kayo sa isa't isa, kami ng grupo ko sa isa't isa. Ay, ganun pala yun. Opo, kaya tayo nagse-cell group. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong masatisfy na, nagsasunday naman ako, nakikinig ako ng message. Yes, pero alam niyo po ba, blessing din sa atin yung ating mga kapatid kaysa pamagitan po ng mga sharing time sa mga cell group. Amen. Come on, sinong nabibless sa kanyang cell group? Diba? Nagiging encouragement sila, right? Kasi palakpakan nyo naman yung cell group ninyo, mga kapatid, no? So yun po, one another. Tapos ano pa? Mag-awitan kayo, sabi po ng Panginoon. Kasama po talaga yan sa ating pagsamba po sa Kanya. Pero, balikan ko po yung first sentence. Sabi niya, ano raw ang isang pangunahin daw kung isang church made in heaven? Ang salita ng Panginoon ay nananatili sa ating mga puso. Ang isang pangunahing ingredient ng isang church para sabihin mong, your will be done in this church, your will be done in GTC as it is in heaven. Ano raw po, paano mangyayari yun? By the Word of God.
Ang pangunahin po na sangkap ng lahat ng pagtitipon ng mga Kristiyano ay ang salita ng Diyos. Amen? Kasi paano mong malalaman ang kalooban ng Diyos kung hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos? So, ang salita ng Diyos ay hindi isang bagay na iniraraos lang. Hindi yung nagsisell group tapos mas gusto natin na doon lang tayo sa kainan lang. No? Doon tayo sa yung mga chismis-chismisan lang, mga balibalitaan lang, kumustahan lang. Hindi po pangunahing bahagi salita ng Diyos. Right? Hindi po yung mag-church tayo tapos tagal naman ni pastor, sana matapos na. No? Hindi po, kasi po pangunahing bahagi talaga ng pagtitipon ay ang Word of God. Amen? Hello, amen po ba? Tandaan po niya, sabi po, hayaan yung manatili yan sa inyong puso. Yun daw po nilalagay natin sa puso natin. Nitong mga nakaraang araw, mga kapatid, mayroon akong nabasa na balita tungkol sa China. Mayroon silang bagong batas. Di ko alam kung anong pagtingin nyo rito. Yung iba ayaw nito, pero para sa akin, okay rin yung batas. Mayroong positive side. Ano yung batas na yon? Ganito po, no? Nasa mga influencers, mayroon na silang qualification. Di ba sa ngayon, ang mga influencers, kahit sino, basta marunong mag-TikTok, basta marunong mag-video, di ba? Today's video, no? Marunong mag-post, di ba? Basta marunong. Lahat pwede ng influencer, right? Tama po ba? So lahat pwede na, no? Alam niyo ang ginawa ngayon sa China, hinigpitan nila. Kung ikaw magiging influencer sa ilang mga subject, dapat expert ka sa subject na yon. Halimbawa, influencer ka sa health, nagtitiktok ka dyan, nag-YouTube ka, nagtuturo ka tungkol sa kalusugan, ang dapat daw ay marunong ka talaga, may pinag-aralan ka tungkol sa health. No? Or else, yung sinasabi mo ay, para galing lang sa'yo, parang ganon, no? Kasi importante raw, of course, naiintindihan ko na talaga may mga self-taught, pero para sa kanila, ay dapat talagang may qualification. Kasi pwede talagang kahit sino magturo tungkol sa health. Tama po ba? Baka po mamaya sa inyo pala, mayroong may sakit dyan, kumukonsulta kayo sa YouTube, ha? No? May rayuma ako, ano ba ang dapat kong gawin? Di ba? Well, nakakatulong naman, may totoo naman, may tama. Kaya lang pansin nyo, nagkalat, ang dami. Minsan conflict na, magkakaiba na sinasabi, right? So, ganun daw. So, kung ikaw, influencer ka tungkol sa health, ang batas sa China ngayon, dapat may degree ka sa health. Kung tungkol sa fitness, o dapat may degree ka raw tungkol sa fitness. Siguro nag-aaral ng PE, ganyan. Tungkol sa finances, dapat may degree ka raw tungkol sa finances. Okay naman, di ba? Of course, sa iba, ayaw nila yon, lalo na yung mga influencer na hindi papasa doon sa qualification. Pero on the other hand, kung titignan mo, oo nga naman, kaysa nagkalat yung mga kung ano-ano, kung sino-sinong pinapakinggan ng mga tao, tapos minsan ay wala na talagang tamang basihan yung kanilang mga sinasabi. Minsan ay opinion na lang. Tama? Hello, tama po ba yun, mga kapatid? Nagtuturo ka ng tungkol sa, nagbibigay ka ng beauty tips, oo nga naman, dapat maganda ka rin. pero hindi lang yun. Sabi, dapat may degree ka. Sabi po nila, no? Ngayon, bakit ko po ba sinasabi ito? Kasi yun po yung mundo na ginagalawan natin. Anybody can just say something, anybody can just post anything. Lahat, pwedeng may boses, lahat na. Kung hindi ka mamimili kung sino ang pakikinggan mo, nako, ang dami po talagang maliligaw. Right? Kahit po tungkol sa pananampalataya, tungkol sa Diyos, ang daming nagkalat, no? Ang daming mga opinyon, ang daming mga turo. So what do you do? Kaya nga po punuin daw natin ang ating sarili ng salita ng Diyos. At hindi po ng kung ano-ano lang. May sensan po, ang dami nating finifeed sa isip natin, sa puso natin, ang dami ng taliwas sa salita ng Diyos, ang dami ng hindi totoo, no? Ang dami ng gustong-gusto mo, pero sa totoo lang, ang daming kapikihan nga po kasi pagdating po sa social media, right? Hello, tama po ba, mga kapatid? No, dami nga po diyan na yun nga po, ang daming mga pagdating mga influencer na grabe po yung mga itsura, sobrang ganda, tapos na-off yung filter, lumabas yung totoong itsura. Hindi, totoo po yung mga ganon, di ba? Anong influencer, napakalakas po niya, tapos po, ang ganda-ganda po niya, batang-bata, nagka-diferensya po, hindi niya pala na-on yung filter, no? Habang nagla-live siya, lumabas 58 years old na babae, no?
Totoo po yan, ang daming mga ganyan, no? And yet, ang dali nating magpapaniwala sa social media, samantalang andyan ang media ng Diyos, andyan ang medium ng Diyos, and that is no other than the Word of God. Hindi ko sinasabing huwag kang mag-social media, pero dapat ang pinapaniwalaan natin at pinupuno natin ang ating sarili ng salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid? Verse 17, ituloy po natin, verse 17, sabi niya, at anuman ang inyong gagawin o sasabihin, gawin niyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Everything you do it in the name of the Lord. Anong ibig sabihin nun? You do it for the glory of that name. Parangalan mo ang pangalan na yan. Lahat ng gagawin natin, as a church, yung mga ginagawa natin para sa karangalan ng Panginoon. Amen? Do your best, but do not do it to perform. Be excellent, but not to please people. Okay, may mga gagawin tayo, may mga ministries po tayo, laging ibigay yung best, pero ingat sa spirit of performance, ingat sa pride, kasi po, dapat daw po, ang naitataas lagi ay ang pangalan ng Panginoon. Amen? A church made in heaven. Number 2, a home made in heaven. Tingnan po ninyo, balikan natin yung mga verses, ituloy po natin, verse 18. Verse 18, mga babae. Pakibasa nga ng malakas ito, no? Ng mga babae. Kasi bakit ba mga babae? Kasi ang gustong-gusto magbasa niyan, mga lalaki. Yung mga babae, minsan din nila trip yan. So mga babae, pakibasa nga po ng my feelings. Ano na? O sige, 1, 2, 3. Verse 19, mga lalaki. Hoy. At huwag kayong maging malupit sa kanila. Verse 20, mga anak. Hoy, hindi kayo anak. Sapagkat yan ang nakalulugod sa Panginoon. Verse 21. Mga magulang naman, mga magulang. Okay, a home made in heaven. Dapat pala ang culture sa loob ng church, kung ano ang sabi ng langit, hindi yung kung anong ginagawa sa mundo, right? Dapat pala ang culture at ang atmosphere sa loob ng bahay ay kung ano ang sabi rin ng langit, kung ano ang panuntunan ng Diyos. Hindi ko ini-import yung quality ng buhay ko, yung relasyon namin mag-asawa, kasi sabi nito, kasi sabi niyan, kasi sila nga ganito, tayo dapat ganito rin, hindi po. Ang salita ng Diyos ang pinagbabasehan ng pamumuhay sa relasyon sa loob ng pamilya. Amen? Dalawa po yung klase po ng relationship po dito. Una po is between husband and wife. Unahin po natin yung husband and wife. Sabi po niya, doon po sa verse 18 muna, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Kasi maraming beses na po nating narinig yung mga yan, no? Pero pansinin niyo pong mabuti, ito po ang gusto kong tutukan ninyo, yung dahilan. Ano raw po ang dahilan? Sapagkat yan ang naaangkop sa mga nakipag-isa sa Panginoon. Sa English po ay sabi niya, wives, submit to your husbands as is fitting in the Lord. Fitting. Yan ang nababagay. Yan ang naaangkop. Alam nyo ba, sabi pa ho sa ibang verse, gayahin ninyo si Sarah, na yun nga po nirespeto niya si Abraham, at sabi niya, kayong mga babae, hayaan ninyo na ang inyong pampaganda ay hindi sa pamagitan ng mga alahas, kung ano-anong mga burloloy, sabi po niya, kundi sa pamagitan ng maamong kalooban at mapagpasakop na kalooban. Yun daw ang inyong pampaganda, sabi rin po ng Biblia. So sabi po dito, ay, ano raw po ang dapat na nababagay? Totoo po, ang daming pwede mong ilagay sa sarili mo na tingin mo bagay sa'yo, pero alam nyo ba, ang pinakabagay po sa inyo, mga kababaihan, pagpapasakop daw sa asawa. Hello, mga kapatid, no? So, ganun pala yun, hindi po pwedeng puro lotion, walang submission. Hindi puro lipstick, walang respect, no? Hindi puro kilay is life. Walang Christ-like life. Diba? Ano raw po ang dapat? No? Magpasakop sa inyong asawa. Mag-amen ang mga lalaki. No? Mag-amen ng mas malakas ang mga babae. No?
Baka kasi lalaki lang nag-i-amen pag ganyan eh. Ano po? Pero, ito po pala panuntunan ng Panginoon. Listen carefully. I want you to understand this. We are created equal. Amen? Ang lalaki at babae, equal lang yan sa harapan ng Panginoon. Walang second-class citizen. At you are one, sabi po ng Panginoon. Pinag-isa na kayo ng Panginoon bilang mag-asawa. You are equal, you are one, you are the same in position, but you are not the same in function. Magkaiba raw po ng function. Ano po? So, ganun pala yung tamang attitude. Opo, na mahalaga raw yung matutunan ang pagpapasakop. At alam niyo po ba, yun pong pagpapasakop po na yan, ay mayroon sa ibang verse po, ang ginamit pong salita rin ay honor. No? So, submit and honor. Submit and respect. Ganun pala yun. Opo. Bakit po? Kasi isa po pala talaga sa gustong-gusto ng Panginoon makita sa mga misis ay yun pong pag-o-honor, pagre-respect sa kanilang asawa. Kasi kung may respect, mayroong submission. Kaya nga po, dalawa raw yan. Honor and submit. No? Respect and submit. Nagpapasakop daw. Amen, mga kapatid? Kaya nga po hindi posisyon ito. Tungkol po sa function. Okay? At ano raw ang sabi niya? Kasi yan ang naaangkop. Kasi Christian ka na. Amen? Pastor, kasi mas may pinag-aralan ako sa asawa ko eh. Okay, pero hindi pinag-aralan pinag-usapan. Kristiyano ka ba? Okay, pasasabihin mo, kasi pastor, yung mister ko ganito eh. No? Okay, pero hindi nga yun ang pinag-uusapan eh. Ang pinag-uusapan ay, Christian ka ba? Okay, so, pastor, kasi mas matalino ako eh. No? Mas maganda kasi yung breeding ko eh. Ang tanong nga ay, Christian ka na ba? Kasi sabi niya, pag Christian, yun daw ang nararapat. Of course, alam ko, may mga tumututol ang isip dito ngayon. No? At gusto akong debatihin. Sige, akyat kayo rito. No? Again, ang pinag-uusapan po ay yun pong tama na function. Kung mayroong dapat na mag-submit daw, yun po ay ang babae. Amen? Okay, ganito. Tingnan nyo, wala nang gaanong sumasagot. No? Pero ganito. Paano yung pastor kung mali naman talaga siya? O hindi pinag-uusapan po yung mali. No? Kapag maling-mali naman talaga, hindi naman kailangan. Kasi dapat submitted tayo, ang unang-unang submission natin sa Panginoon. Okay? So, unang-una, nakasubmit ka sa Lord. Kung sabi ng asawa mo mali at ibig sabihin lalabagin mo ang utos ng Diyos, doon ka sa unang submission. Doon ka susunod. Kahit sa anak, ganun din. Pag mag-submit ka sa magulang, sumunod ka sa magulang, pero ang sabi ng magulang ay labag sa sinasabi ng Diyos, ang unang susundin yung pinakamataas sa lahat. Tama po ba? Sumunod ka sa gobyerno, pero sabi ng gobyerno ay bawal ang sumunod sa Diyos. Halimbawa, sa mga komunista, bawal ang mag-church. Di ba? Halimbawa, ano ang sumunod ka sa pinakamataas? Yun po ang tama. Ano po? So kung mali, hindi, talagang hindi naman kinakailangang sumunod kasi alam mong ipagkakasala mo naman, right? Pero kasi po, madalas sa totoo lang, ang issue ng mag-asawa, hindi naman sa issue ng masama. Madalas ang issue ng mag-asawa, pareho silang may katuwiran. Tama po ba? Hello, tama po? Kung pareho kayong mali, talagang mali pareho, no? Kaso nga, kadalasan naman ang issue ng mag-asawa ay pareho kayong may tama. Di ba? May tama may tama si Mrs., may tama si Mister. O so kung pareho kayong may tama, well, ganito yan. Ano po? Kung si Mister, very loving husband, sabi niya, sige, pareho naman tayong tama. Okay? Sige, yan na lang, yung sinasabi mo na lang. O di, okay. Pero kung si Mister, hindi, ganito talaga, nakikita ko ito, yung best na gawin natin, doon magsasubmit si Mrs. Amen, mga kapatid? Hello, maliwanag po ba? No? Kaya sabi niya, yan ang naaangkop kasi sa mga nakipag-isa na sa Panginoon. Hindi ka na si Miss ganito, hindi ka na si Miss na ganyan. No? Ngayon daw, Christian ka na. Hindi ka na lang si Mrs. din, Christian ka na raw. Yan daw po ang naaangkop sa nakipag-isa sa Panginoon. Amen? Okay? Sige po, verse 19 na tayo para mawala na ang masamang tingin sa akin nung ibang mga babae dyan. No?
Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong, maging malupit sa kanila. O sige, kabisado nyo na yan. Mahalin nyo ang inyong asawa. Pero ito uli, no? Yung kasunod. Kasi lagi humihinto tayo eh. Di ba? Mahalin mo ang inyong asawa. O paano raw? Sa paanong paraan? Huwag maging malupit. Di ba? Ano ibig sabihin huwag maging malupit? Sa English po ang ginamit na salita, do not be harsh with them. Ano ang ibig sabihin ng harsh? Yung masyado kang critical, masyado kang negative, di ba? Yung attitude mo, pangit. Sa iyong asawa, kunting kibot ni misis, pasinghal ka kaagad. Di ba yung bang may kunting sasabihin, akala mo ina-under ka kaagad. Di ba? Yung attitude ba na laging pangit yung response, madalas pangit ang response, that's being harsh. Yun po ang tinutukoy dyan, yun yung tinagalog po na kalupitan. Pero kung malupet ka, sa pagpapakita ng pagmamahal, o di mabuti, di ba? Pero ibang klaseng kalupitan daw po kasi yan. Sabi niya, do not be harsh with them. So paanong maging harsh? No? Well, alam niyo po, sa pamagitan ng salita. Tama? Yung bang parang sa'yo, karaniwan ka na kasi magsalita ng ganyan. Mula nung hindi ka pa Christian, sa mga kaibigan mo, sa tropa mo, sa bahay ninyo, sa pamilyang pinanggalingan mo, talagang ganyan kayo magsalita. Nag-asawa ka. Tapos ngayon, ganyan ka pa rin magsalita. Diba? Teka muna, ano ang effect nun sa iyong asawa? Ano ang effect sa damdamin ng asawa? So sabi niya, dapat daw pala, mabago po yung maling attitude na yon. Alam niyo ba, sabi rin po ng Panginoon sa aklat ni Pedro ay, mga lalaki, sabi niya, maging mabuti kayo, ituring nyo ng mabuti ang inyong mga asawa bilang weaker vessel. Sabi po niya, ang weaker vessel, weaker na katawan, hindi po sa isipan. Ano po? So, bilang weaker vessel. Pero pwede rin weaker emotionally, right? No? Pero primarily, sabi niya, kasi mas mahina ang katawan, tapos sabi niya, ituring nyo sila ang tama, para walang makahadlang sa inyong panalangin. Imagine, hadlang pala sa panalangin, pag harsh sa asawa. Hello? Pagpangit pala attitude ko sa asawa ko, nahahadlangan pala yung panalangin ko. Kaya pala pray ako ng pray. No, hindi na sasagot. Yung pala, no? Kasi pangit yung attitude ko sa asawa ko. So ano raw? Sabi ng Panginoon, be gentle. Amen? Huwag magagalitin. Amen po ba? Mga kapatid. Huwag critical. Right? Alam niyo, sa mag-asawa, yan po, yun pong pagiging critical. Isa po yan sa karaniwan. Yung bang magkasama kayo, familiar kayo sa isa't isa, tapos lagi mo nalang nakikita yung kahinaan ng asawa mo, babae, ginagawa rin yan sa lalaki, di ba? Pero yung lalaki, of course, ginagawa rin yan sa babae. Masyadong critical. Maaaring hindi nananakit physically, masama yun, nananakit physically, pero maaring, sabi, hindi naman ako nananakit Yeah, pero yung salita mo, kung makapagsalita ka, ay nako, grabe, higit pa sa sampal. Di ba? Yung tono mo laging parang, yung atmosphere ninyo sa bahay, laging parang ambigat, kasi nga, yung laging, parang kang laging galit. Di ba? Alam niyo po ba, mga mister, sino mga mister dito, pataas kamay? No? Mga may asawang lalaki, no? Sino-sino, pataas, no? Alam nyo ba, ang sabi po nila, ang mga lalaki ang gumagawa ng atmosphere sa tahanan? Alam nyo po ba yon? That you are the one who create either good or bad atmosphere in your household. Tayo raw po yon. Kung ano yung timpla ng lalaki, madalas yun ang atmosphere sa buong bahay. Kung ano ang timpla, kung galit siya, ganun po, mabigat po yung atmosphere sa bahay. Ganun daw po kasi yun, So mga lalaki, tandaan po natin, pananagutan po natin yan sa Panginoon. Amen? Mahalin nyo ang inyong asawa. Be loving, be affectionate, be understanding. Yan daw po ang dapat. At iwasan yung mga harsh na attitude. Pag tingnan yung katabing lalaki, huwag kang harsh. Huwag kang harsh. No? Amen? Kilala ng Diyos ang tao,
Kasi siya ang nag-decide sa atin. Ibinilin sa mga lalaki ang pagmamahal, ibinilin sa mga babae ang pagpapasakop kasi kilala ng Panginoon tayo. Alam ng Panginoon na sa lalaki, importante ang respect. Alam ng Panginoon na sa babae, importante ang affection. Alam din ng Panginoon na ang babae, mayroong tendency na manguna, no? At ang alam din ng Panginoon na ang lalaki ay may tendency na hindi gaanong magmahal, no? Sabi nga nila, ang mga babae kung magmahal minsan at malalim. Ang mga lalaki kung magmahal mababaw at marami, no? Pero Christian ka na, iba ka na. Amen. Tingnan mo katabi mo, born again ka na raw, no? Iba na raw tayo. Amen po ba? O sige, tingnan po natin ito. Verse 20. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang. No? Ano raw? O uli, babalikan ko yung sabi ko po kanina. Kahit masama yung sinasabi, pastor. No? Nak, benta mo to. Piso-piso lang. No? Sang chongke. No? Siyempre hindi. Pag masama, hindi. Di ba? Wag ka nga mag-church, ganon, no? Siyempre, ibang usapan yon, no? Magpaalam pa rin, gawin ng tama, di ba? Pero pagdating po sa mga pagsunod po sa Panginoon, dapat po, kung ano sabi ni Lord, yun po ang nauuna. Amen? Okay? Pero, at gawin din ng may wisdom, kasi sa totoo lang, minsan din natin pinag-iisipan, di ba? Basta para kay Lord naman eh, no? Hindi po porke para kay Lord, ay basta gawin mo lang. Hindi po, minsan kailangan lang ng tamang pagkikipag-usap. Amen? Tapos minsan ginagawa pa ng mga anak, kinakatuwiran palagi ang church. Diba? Anak, magugas ka ng pinggan. Hindi pwede na, galing ako sa church, mapapasma ako, pumalakpak kami dun eh. Pumalakpak ka lang, mapapasma ka na. Sabi niya, sundin niyo lagi ang inyong mga magulang. Ito po. Narinig na natin yan eh. Ito ulit yung karugtong. Sapagkat iyan ang nakalulugod sa Panginoon. Ano raw? Yun ang nakalulugod sa Panginoon. Come to think of that, no? Alam niyo po ba na ang mga kabataan, lalo na tayo po, di ba, ng panahon ng ating kabataan, mula pagkabata, magbinata, hanggang sa maging mga, sabihin ng mga early 20s, alam niyo po ba na ang tendency ng mga kabataan is to be pleasing? Hello? Di ba gusto niyo maging pleasing? Tama po ba? Nagpapakyut ka, diba? Conscious ka sa itsura mo, di ba? Tama? Maging nakakatuwa ka sa kaibigan. Gusto nating i-please yung tao, tama? Yung mga gusto nating i-please yung kaibigan natin, i-please si crush, di ba? I-please yung boyfriend. Di ba ganun ang mga kabataan? Tama po ba? We want to please people. Right? So alam din ng Panginoon yun, ganun ang tendency na. Tapos hanggang tumatanda ka na, hindi ka nagaanong people conscious. Di ba ganun din marami, right? Kaya nga po sabi niya, hey, you want to please somebody, please the Lord. Meron kang gustong matuwa sa'yo, higit sa lahat, ang hanapin mo, matuwa sa'yo ang Diyos. Kasi pag natuwa sa'yo ang Diyos, bahala rin ang Panginoon na mag-bless sa'yo. Right? Gusto mong i-please yung kaibigan, para hindi sila mawala. Gusto mong i-please si boyfriend at si girlfriend, si crush, no? Alam mo, i-please mo ang Panginoon. Bahala ang Panginoon na magbigay ng tamang tao sa'yo. Amen? Pag natutuwa ang Diyos sa'yo. Kaysa kung sino-sino ang piniplease natin. Yun daw ang nakalulugod. That is pleasing to the Lord. Ganun pala yun. So ito pala ay pagsunod sa magulang kasi nakalulugod sa Panginoon. Hindi ko pala ito gagawin kasi inutos lang. Hindi ko pala ito gagawin kasi sabi lang nila, no? Kundi nakalulugod kasi sa Panginoon. Amen? Uli po, ang sinusunod yan, yung mga tama, mga mabubuting mga bagay. Right? Moral, amoral. Hindi immoral. Amen? Okay, so, sabi po niya, sumunod. Yan ang nakalulugod sa Panginoon. Amen po. Mga kabataan dyan, gusto bang maging pleasing kay Lord? No? Alam niyo po, isang bagay talaga, sabi ko nga po naman nakaraan, yun po maging ambisyon natin sa buhay. Let's make it our aim, just like the Apostle Paul, to be pleasing to God. Lord, I want to be pleasing to you. You want the most practical way, one of the most practical ways to please God
be submissive, be obedient to your parents. Yun daw pala ang isang pinakamagandang paraan, pinaka-practical na paraan. Isa sa pinaka-practical. Maging maganda ang ugali sa mga magulang. Amen? Hello? Na, alam niyo po, di ba sa church, siyempre, natututo tayong, mayroon tayong leader, mayroon tayong mga ginagawa, mayroon tayong sinusunod. Ano lang po ninyo? Sa bahay, yun po, mas maganda raw po na nakita ring sumusunod po tayo. Okay? O sige po, ano naman tayo? Verse 21, pakibasa. Mga magulang. Iba-iba po yung pagkakatagalog niyan. Iba, huwag niyong pagmalupitan ng inyong mga anak. Kasi po ang ginamit na salita sa English ay do not exasperate. No? Do not exasperate. Kaya nga po pwedeng, yung nga po, paano ba nag-exasperate? Yung lagi kang critical, yung lagi kang galit, no? Yung pangit ang iyong treatment, yung mayroong mental abuse, mayroong verbal abuse, physical abuse, yung po mga yon, mga exasperating po yung mga yon. Ano po? So sabi po niya, dito na, wag niyong ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sabi bang wag magalit? Come on, o yung mga anak dyan, baka si nanay, pinagalitan ako. Sabi ng Bible, wag akong pagalitan. Hindi sinabing wag pagalitan kung kinakailangan pagalitan. Right? Hello, tama po ba? Ano po ang sabi? Wag lang pagalitan ng labis. So kung kinakailangan pagsabihin mo. Pero anong ibig sabihin, wag pagalitan ng labis? Aba, hindi na yung normal na pinagalitan, kapatid, pag araw-araw galit ka. Labis na yon. Amen? At saka hindi na rin po normal na pinagalitan kapag yung galit mo ay nagsisisigaw ka tapos kasama ng mga salitang mga malulupit, mga bababangis na mga salita. 'Di ba? Mga pangmamaliit na mga salita, mga panunumpang mga salita, 'di ba? Hindi na po normal na galit 'yon. Labis na galit na raw po 'yon. Right? Hindi na rin po normal na galit na may kasamang gulpe. Pwede bang mamalo, pastor? Opo, sabi ng Bible, pwede naman, pero sa tamang paraan. Pero yung, grabe, bugbog sarado na. No? Hindi lang binugbog yung tenga, binugbog pa pati yung katawan. Ibang usapan na po yon. Kaya sabi niya, huwag niyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak. No? Tapos, tingnan niyo po. Alam na natin yan, pero tingnan niyo yung kasunod. At baka, you see? Ano raw po? Ano ang effect? Ano ang effect? Alam nyo, bago pa man mauso yung salitang mental health, alam na ng Panginoon. Kasi siya ang lumikha sa atin eh. Hello, tama po ba? Bago pa pala mapag-usapan yung depression, anxiety, na ngayon nirecognize na ng science, totoo pala, akala natin dati pag may nadidepress, nasisiraan ng ulo agad. Di ba? Hindi pala, no? Alam ng Panginoon, no? Na pwedeng makasira ng loob. Yung emotional harm, yung psychological hurt. Ay, yung pala, concern pala si Lord doon sa ating mga anak pagdating sa bagay po na iyan. No? Pero po akong ipapakitang picture, no? Kasi ito pong picture po na ito, actually may story po yung mga yan, no? Ayan, no? Isang paraan po na 'di ba, pambubulyaw, yelling, no, screaming, no. Yan po mga Amerikano, mga puti po sila, no. Para kasi alam ko namang walang Pilipinong gumagawa ng ganyan, no. At lalong wala sa GTC. Charot, no. Pero tingnan po, ano raw po ba ang effect? Ang effect daw po ng pambubulyaw mula pagkabata hanggang sa maging teenager, ay yan din po pala pwedeng mag-cause ng depression and anxiety. No? Pwedeng mag-cause ng low self-esteem. Okay? Ano pa? Pwedeng yun pong yung kanilang brain development daw. Yung nasisigawan, mayroon daw masamang effect sa kanilang brain development. Hindi nag-grow, hindi nagde-develop ng tama yung kanilang utak. No? Ano pa? Next picture, bro. Next picture. Tignan niyo po yan, no? Initim ko talaga para hindi niyo makilala kung sino, no? Pero, itim talaga yung picture. Sabi niya,
Ito pa according to one study, no? Ito pong sinasabi ko po, mga scientific studies galing sa mga neurologists. Ano po? Sabi po nila, yelling at teens reinforces bad behavior. Habang sinisigawan mo pala, habang pinagagalitan mo ng labis, ito po yung, hindi naman yung napasigaw ka minsan, ha? Hindi naman ganun yung pinag-uusapan natin dito, no? Nabigla ka, napasigaw. Nangyayari naman yun, right? Pero yun pong regular daw, no? Na yelling at teens reinforces. Nagre-reinforce instead daw pala na mabago yung gusto mong mabago sa kanya, kaya mo pinagsisisigawan kasi may ayaw ka sa kanya, pero habang sinisigawan mo pala, hindi pala yun nakakabago. Mas lalo rang nai-reinforce, mas napapalakas yung mali sa buhay niya, mas napapalakas yung maling attitude. So mas lalo siyang nananatiling ganon. Ang tigas talaga ng ulo mo, hindi ka talaga nakikinig, maganyan. O, yun na nga yung problema niya, hindi na nga siya nakikinig, tapos paulit-ulit pa, kinondisyon mo siyang matigas ang ulo niya, hindi siya nakikinig, talagang magiging ganon na raw siya. Yun daw po ang effect, mga kapatid. No? So you see, mayroon pala talagang effect sa kalooban. Kaya sabi ng Panginoon, upang hindi sila panghinaan ng loob, you see, ang iniisip ng Panginoon, nung isulat niya to, yung kapag, yung pong treatment ng magulang ay mali o excessive, sobra, so, sa kanilang mga anak, mayroon daw po palang effect sa kalooban. Right? So, hindi lang pala ito tungkol sa hindi pala ito physical. No? Kahit pala walang physical abuse, kapag may verbal abuse, may masama palang effect. Mga kapatid, ha? Kaya sinasabi ko po ito sa inyo, of course, lahat po tayo natututo, at lahat po tayo mga binabago pa ng Panginoon. Amen? Ang importante po, kung mga hindi pa natin alam tong mga to, ay na ngayon natututunan po na, ganun pala dapat. No? Lord, tulungan mo ako magbago. Isa sa mga prayer ko po, Lord, pagalingin niyo ang mga anak ko sa mga sugat na nalikha ko sa kanilang kalooban. Lord, pagalingin niyo ang mga anak ko sa lahat ng sakit na nagawa ko sa kanila, mga dati. No? Yun po yung pinagpipray ko po. Pag-pray niyo po na ganon. At ipag-pray natin, tulungan po tayo ng Panginoon na mabago pa. Amen. Mga kapatid, babaguhin pa po tayo ni Lord, right? O yung mga ngayon pa lang po magmamagulang, yung mga single pa lang dito, eventually, magiging magulang din. Tandaan po ninyo, ito po pala sabi ng salita ng Panginoon. Amen, mga kapatid? You see how practical the Word of God is? Ay, ganun pala si Lord. Opo, kasi naiintindihan niya. Amen po? Okay, so, yun po, a home made in heaven. Number 3, a work made in heaven. A work made in heaven. Ituloy po natin ang pagbabasa. Sabi po niya sa verse, saan ba tayo minto? Verse 22 na. Mga alipin. Tingnan niyo katabi niyo kung mukhang alipin. Aliping sa gigilid. No? Nung unang panahon po kasi, ganito po yan. Hindi naman usually yung mga trabahador nila ay mga pasweldo. Kasi halimbawa, mayroong kang bukid, ang paraan nila nung unang panahon, hindi sila kukuha ng namamasukan lang. May mga ganon, hindi ko sinasabing walang ganon. Pero mas madali na paraan ng pagkakaroon ng trabahador, bibili sila ng alipin. Para yun na yung mag-alaga ng kanilang bukid, magluluto sa kanila. Okay? So sa panahon natin ngayon, pwedeng ituring dyan yung mga employer, yung mga namamasukan, yung may mga trabaho. Okay? Ano raw? Mga alipin sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ituloy po natin. No? Pakibasa nga, ano man ang inyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod. At hindi sa mga tao. Okay? Ano pa? Meron pa ba? Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya sa inyo. No? So tingnan niyo pong mabuti yon na ang ibig pong sabihin, ang incentive daw po pala, no? Ang incentive daw po ay yung pong pagbibless ng Panginoon sa buhay natin. Right? Gawin mo raw yung tama.
Nagtatrabaho ka, dapat po, meron kang strong work ethics. Ano po yung strong work ethics? Sabi niya, ang ginagawa ninyo, gawin nyo ng buong puso. Pinapasweldo ka, yung sweldo mo, pagtrabahuhan mo naman. Right? Ito, pumapasok ka dyan, ine-expect ka na magtrabaho, gawin mo naman yung papel mo. Sabi niya, gawin nyo, kahit hindi kayo nakikita, kasi nakikita kayo ng Diyos eh. Right? Tapos tandaan ninyo, sabi niya, may gantimpala. So maaring sabihin mo na minimum ang sweldo. So what kung minimum? Legal yun eh. Tama po ba mga kapatid? No, ang masama kung illegal na, right? Okay, so minimum eh. No? O sige, pero gawin mo raw. Kasi ang Panginoon din naman daw pwedeng mag-bless sa'yo. Amen? Hello, maliwanag po ba? Ano pa? Verse 25. Verse 25. Tingnan niyo po na. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin sa kasamaang kanilang ginawa. Sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. So huwag kang api-apihan din dyan. Huwag kang biktima-biktima dyan. Kasi raw po, ang Panginoon din naman daw, sabi niya, pag nagtatrabaho ka, hindi mo inaayos, ang Panginoon din daw, ang magdidisiplina raw po sa atin. Nagre-reward siya, pero ang Panginoon din daw, ang nananagot o naniningil sa atin. Ano po? Sa mga maling attitude din po natin sa pagtatrabaho. Remember, pag pinagbigyan kayo ng trabaho ng Panginoon, be a good steward. Maging mabuting katiwala po tayo. Meron tayong strong work ethics. Amen? Hello, amen po ba? No? Gawin ang tama dahil sa nakikita ng Diyos kahit hindi nakikita ng tao. Gawin mo yan para maging kalugod-lugod ka raw sa Panginoon. Magtrabaho tayo sa paraan na nakakatuwa sa Diyos. Amen po? Honest, pakisabi po ng malakas, honest. No? Hindi nangungupit. Amen? Hindi inuuwi ang coupon band at ang ballpen. Yung iba, inuwi pa nga computer set eh. No? Di ba? Honest. Amen, mga kapatid. No? Tama yung attitude natin sa pagtatrabaho natin. Maliwanag po ba? So sabi, kasi nga mayroon daw reward galing po sa Panginoon. Pangalawa po, tingnan nyo po ito naman po kasi, issue naman po ito tungkol ito sa mga employees. Pero yung susunod po na verse, chapter 4, verse 1, is about the employers. No, sa mga amo. Maging mabuti kayo at makatarungan sa mga naglilingkod sa inyo. Magpasweldo ng tama. Amen? Maring yung iba sa inyo, hindi naman ako negosyante, Pastor. Yeah, pero halimbawa, may kasambahay po kayo. Ano po? Sabi na, maging mabuti tayo, makatarungan sa mga naglilingkod sa atin. Ano ba yung sabi ng batas? Ano ba yung pagpapasweldo? Di ba yung maganyan? Ano po? Maliban siyempre nag-uusap kayo at sa point, sige, okay lang naman kasi kamag-anak, ganyan-ganyan. O sige, naintindihan naman po natin yun. No? Pero kung kaya natin, bigay po yung tama. Amen? Alalahanin niyong kayo man ay may Panginoon sa langit. Kami pong mag-asawa, alam po namin yung parehong buhay na to. Alam namin maging employee, alam din namin maging employer. Pero si Mami Weng na lang po. Si Weng ay, ano po siya, no? Bago, nung dati pa, nung magkakilala po kami, siya po ay mayroong trabaho. Actually, hanggang sa ikasal po kami, mag-asawa po kami, matagal din siyang employee. Ano po, nagtrabaho po siya sa magagandang mga kumpanya rin dito sa Manila. No? So, nasa advertising po talaga yung work niya. So, unang-unang trabaho niya, nung nagkakilala po kami, ay sa yun pong distributor ng 20th Century Fox Films. No? So, matagal na po akong nadikit talaga sa showbiz. Ano? So, siya po yung nag-ano ng mga tungkol sa mga pelikula ng so nilalagay sa dyaryo yung tungkol sa pelikulang ganito, ganyan. Ng mga 20, alam naman natin ang 20th century, right? Okay, anyway, yung mga ganyan, no? Kaya libre kami sa sine dati no? So pag ano. So anyway, yun po, no, hanggang sa trabaho po siya sa iba pa, no, naging advertising supervisor, manager, ganyan-ganyan, ano po. Anyway, so yun po yung naging work ng asawa ko po. Nagtrabaho siya sa malalaking kumpanya. Pero alam niyo po, isang nakita ko kay Weng, na-observe ko po sa kanya, nung siya po ay employee, ay yun pong, hindi ko siya
nakikita na irresponsible. Talagang pagtrabaho. Actually, hanggang ngayon yan, talagang trabaho. No? Talagang masipag sa pagtatrabaho. Pangalawa, ay hindi mo makikitang may negative attitude sa kanyang boss. May mga, of course, di ba, minsan may mga boss na, di ba? Pero parang di ko siya matandaan talaga na nagrereklamo, no? Siguro may napunang konti, pero gano'n lang. Hindi niya pinupuna yung mabuti pa itong may-ari ng, halimbawa yung automatic center, nagtrabaho po siya dyan, si Bong natin dito, no, Cleope, no, galing po siya doon sa company rin na yon, although hindi sila nag-abot. Anyway, malaking appliance company po yon, no. Hindi mo siya marinig na yung pinupuna niya, yung itong boss niya, pinupuna niya yung lifestyle ng mabuti pa itong mga to, ako nagpapayaman sa kanila, no. Wala kang marinig sa kanya na ganon, no? Na minsan po ganon may mga ganong mga empleyado, right? Di ba yung ba, kung ako nagpapayaman sa inyo, ganon po tayo, no? Alam niyo, hangga't sinusweldohan ka ng tama, gawin mo lang yung trabaho mo, right? So anyway, wala nang yung kung gaano sila kalakas kumita, sa kanila na yun. Ano na po yun, no? Fair lang kasi nagtatrabaho naman po tayo. Amen? Anyway, kinukwento ko lang. Si Weng, ganun nga po siya, no? So, maganda yung attitude niya as an employee. Hanggang sa naging, nagsariling business. Eventually, bago po kami dito sa GTC, may sarili siyang business, pero wala siyang empleyado. Ako lang po, driver niya ako, no? So, mas lalong wala siyang reklamo noon, no? Kasi sarili niya ang boss niya. Alam nga naman, magreklamo pa siya sa sarili niya. Diba? Pero ngayon nga po, hanggang sa nag-business nga rin po kami ng aesthetics, no? Ay ganun din. So nakikita ko po siya po yung sipag, yung tamang pamamalakad, nakapangalan lang po sa akin. Pero siya po talaga yung paperwork, siya po talaga yung busy po talaga dyan. At nakikita ko po kung paano siyang makitungo sa mga tao po namin at kung ginagawa rin po namin lagi yung tama pagdating po sa pagpapasweldo, pag sinabing, pagdating sa ganito na ang pasweldo. O basta sinusunod po namin, no? Kasi yun ang nararapat. Malababalitaan namin, no? Ay sa Bulacan, kasi may 2 clinic po kami sa Bulacan. Sa Bulacan, nagtaas na naman, iba na naman yung pasweldo. O di sumunod, right? Ganun po, kasi nga po, tayo po ay pare-parehong mayroong iisang Panginoon. So mapa-empleyado ka o mapa-negosyante ka, mayroon tayong iisang Panginoon lahat. At gawin daw po natin yang tama. Yun pong ating paghahanap buhay. Amen? Huwag nating gayain ang gawa ng mundo. Ang pamamaraan ng paghahanap buhay natin ayon po sa standard ng Diyos. It should be a work made from heaven. O made in heaven. Amen? Kung titingnan mo yung ibang mga negosyante, talagang iba, yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon, ay talagang kung ano yung standard ng mundo, ganun po sila, right? Kung titingnan nyo yung ibang mga namamasukan, ay ganun po talaga sila, di ba? Kasi nga, yun ang mundo pero iba ka dapat. Napakitingnan nyo katabi, pakisabihin, iba ka, bebe, no? Iba po tayo bilang mga nasa Panginoon. Amen? Pakisabi ng malakas, made in heaven, no? Sige po, tumayo na po tayong lahat. Mananalangin po tayo. No? Come on, do you want that life? Do you want that kind of life? So, mapapansin nyo po, sa lahat po pala ng ito, ano yung gusto ng Panginoon? Imported yung makalangit na attitude sa anumang human relationship. Whether it be in work, in the home, or in church, anong gusto ng Panginoon? There must be love. Amen? There must be forgiveness. Amen? There must be humility, right? Gusto ng Panginoon ng harmony. Gusto ng Panginoon ng peace. How about that? Gusto nyo po ba ng ganon? Right? Alam nyo po, pag made in heaven, yung pamumuhay natin, sa anuman na mga pinasok natin, mapatrabaho, mapa-church, mapabuhay, may asawa, alam nyo po, mas maganda yung buhay. Ang sarap ng atmosphere. Amen? Yumuko nga po muna tayo lahat at pumikit. Panalangin nga po ninyo sa Panginoon. Yun pong concern ninyo ngayon. I don't know.
Pray for atmosphere in your home. Lord, I pray for heavenly atmosphere sa bahay namin, sa tahanan namin, sa relasyon namin. Lord, I pray for heavenly atmosphere sa church. Lord, sa trabaho, sa pagtatrabaho ko, sa pagnenegosyo ko, Lord, I pray that I'll do it in a heavenly manner. Let there be the atmosphere of heaven. Panalangin po ninyo. At sa ating pananalangin, magtiwala po tayo. Alam niyo po, mga kapatid, pag nakikinig tayo ng mga salitang ito ng Diyos, tandaan po natin, hindi po ito idealistic na pananalita. Kita nyo naman kung gaano ka-practical ang Word of God. Ngayon, kung sinabi ito sa iyo ng Panginoon, ibig sabihin, hindi siya nagsalita, nasasayangin niya ang salita niya, nasasabihin niya sa iyo, tapos di mo naman kayang gawin. Kaya sinabi ng Panginoon, kasi kaya po natin. Lalo na tutulungan niya tayo. Lalo na po kasi, ang banal na Espiritu nasa atin. Kaya po, alam niyo yung prayer ni Lord, sabi niya, na itinuro ng Panginoon, your will be done, thy kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. You know how it is so possible? Kasi po from heaven, the Holy Spirit came. Dumating po ang banal na Espiritu, at ang banal na Espiritu ang nagpapatupad ng pamumuhay na makalangit sa ating mga buhay. Asan man po tayo. So sa ngayon, mga kapatid, sa oras na to, maniwala po tayo. The Lord is helping us. I want you to believe. I want you to believe. The Lord is bringing changes in your home, in your attitude sa trabaho, in the church, in the cell. The Lord is bringing changes. Believe. Manalangin po at maniwala.